Hello mga gwapo, mga gwapa, nasa Ezekiel ako ha. Makinig ang may pandinig, ang walang pandinig, alam nyo na yon. Nasa Ezekiel 12:21. Ang pamagat nitong nasa 21 na, ang mga palasak na kasabihan. Mga kasabihan nga. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, laganap ngayon sa buong Israel ang kasabihang humahaba ang mga araw, ngunit isa man sa mga hulay walang katuparang natatanaw. Wala ba? Amen. Wala bang natupad sa mga hula? Ang dami kayang natupad. Tulad ng mga baha, lindol, mga sakuna sa iba't ibang bansa. Ang dami na nangyari. Yung mga nagsasabi ng ganun, antayin nyo kahit ito. Itutuloy ko lang ha. Sabihin mo sa kanilang mawawala na ang kasabihang iyan. Hindi na ito maririnig sa Israel. Sabihin mo ring malapit nang matupad ang lahat ng inihayag sa kanila. Mula ngayon, mawawala na ang maling pagpapahayag sa sambahayan ng Israel. Akong si Yahweh ang magsasabi ng dapat sabihin. Hindi na magtatagal ang mga Israelitang mapaghimagsik at mangyayari na sa inyong kapanahunan ang lahat ng aking sasabihin. Amen. Hanggang doon na lang. Dapat verse lang eh. Tinapos ko lang para marinig ninyo. Ito binigay sa akin ngayon lang din. Nasa 12:21. 12:21 hanggang sa 25. Hindi na daw natin maririnig ang mga kasabihan. Pero malapit nang matupad ang lahat ng inihayag sa atin. Naunawaan na ba natin yon? Mahalapit na daw ipatupad ng Panginoon. Kaya sana ipanalangin natin huwag matupad ang mga ito. Magsusumamo tayo sa Panginoon dahil pag natupad na ito at hindi pa tayo nagbago, tsak na. Wala na tayo. Tingnan mo. Kasi yung iba, kasabihan lang yan, ganito ganyan, maraming mga ano ba. Dahil hindi nga sila naniniwala. Dapat tayo maniwala. At ipanalangin natin na hindi ito matupad dahil pag ito'y natupad, ano na mangyayari sa mundo natin? Mawawala na daw ang kasabihang ganun. Sa haba-haba ng panahon, hindi man lang daw wala man lang natupad. Ano sila? Hello? Ano kayo? Hello? Ang dami na natupad, oh. Gusto talaga nilang galitin ang Panginoon, no? Dapat magsumamo tayo sa Panginoon. Hindi yung maghihimagsik tayo, matigas ang ating ulo. Nakalagay dito, mapaghimagsik at mangyayari sa inyong kapanahunan ang lahat ng aking sasabihin. O, kita mo? Ano yung mga sinasabi niya dati, yung mga sobra kasi nating dinadakila ang mga hari sa buong mundo. Sino ba yung mga hari sa buong mundo? Na sobra ng napakapalalo na sobra na ba? Sobra na ang pagka malupit, sobra na ang kapag mataas. Hindi na siya gumagalang sa Panginoon, gusto na siya ang igagalang, di ba? Maraming ganon. Dinadakila ng husto ang mga hari sa mundo. Dapat ang dakilain natin ang Panginoon dahil siya ang pinakadakila, pinakamakapangyarihan at syempre banal. Banal ang ating Panginoon, hindi siya basta-basta. Ang Panginoon nating Jesus at ang kanyang Ama, syempre ang Holy Spirit. Isa lang naman yan sila. Kaya sila ang ating dakilain, hindi yung mga naghahari-harian dito sa ibabaw ng mundo. Dahil dito sa ibabaw ng mundo, mga tao lang tayo. Mga tao, ang Diyos ay hindi.
tao, pero pwede siya magkatawang tao kung nanaisin niya. Katulad ko, sinabi niya sa akin, sa akin daw ang kanyang anak. O, yun na. Sinabi niya yan sa akin. Kaya siguro ganito, binigyan niya ako lagi ng mga mensahe. Kaya, pinaparating ko sa inyo ang mga mensaheng sinusugo niya sa akin para malaman natin lahat, diba? Malaman natin ang kanyang mga gustong iparating sa ating lahat. Dahil ito, nandito na to noon, hindi naman inaano to sa atin dati nga, kasi nga wala namang naglakas ng loob na magano sa Panginoon. Siguro meron, pero ilan lang. At saka siguro hindi ko alam kung anong mga mensaheng binigay sa kanila doon sa iba, dahil kanya-kanya nga naman ang binigay kaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito, ang kaloob niya sa akin, maghayag ng katotohanan. Kaya habang nagbibigay sa akin ng katotohanan, pinabatid ko rin sa inyo, pinapaabot ko rin sa inyo, dahil ito ang aking naging purpose, na aking naging ang katotohanan, magdala ng katotohanan para sa ating lahat, hindi lang sa akin. Alalahanin nyo, ang Panginoon ang dakila, hindi ang tao. Ang tao ay naging dakila lang yan dahil at naging palalo dahil yan sa kapwa-tao rin, di ba? Ang tunay na dakila ay ang Panginoon, hindi ang tao. Dahil tao, ginagawa lang tayo ng Panginoon. Ginawa lang tayo ng Panginoon simula noon, sa umpisa hanggang sa dumami. Gusto niya nga dumami tayo ng dumami, mapuno ang buong mundo ng tao. Pero yung iba naman pinapatay. Sa sobrang palalo, pinapatay na nila yung ibang tao. Parang sila na ang Panginoon ba sa mundo. Ayaw na nilang dumami yung mga tao, samantala ang Panginoon gusto niyang dumami ang kanyang mga anak, matawag niya, mga kapatid. Kasi may kanya-kanya naman tayong panahon nawawala yung generation ng iba, nawawala, pagkatapos may panibago na namang dadating. Palit-palit lang tayo ng generation. Kaya yun, huwag nating hamakin anahin ang Panginoon, hamunin. Ito, sinabi niya dito, mangyayari sa inyong kapanahunan ang lahat ng aking sasabihin. Kaya mag-ingat tayo, huwag tayong basta-basta. Nakakatakot. Sa atin pang kapanahunan mangyayari, mismong sa kapanahunan natin, di ba? Yun lang, mga gwapa, kung kayo nakikinig. Ang may pandinig, buti kung yung walang pandinig at matagal nang natutulog, gumising na kayo, dahil ang katotohanan ito na, binibigay na sa atin. Binibigyan pa nga niya tayo ng mga warning, mga tamang asal, maraming binigay sa atin ng Panginoong tuntunin niya. At nasa kapanahunan na nga natin, dahil nasa bagong tipan na tayo. Ika nga, nakaraan, kasalukuyan, at siyang darating nakaraan, kasalukuyan, at ang hinaharap, di ba? Hinaharap o darating, di ba? Yun, sa ating kapanahunan. Kaya, panalangin natin huwag mangyari yun. Pag naput ang Panginoon sa atin, tayong lahat ang sapul. Tayong lahat. Unawain natin yan. Sana gumising na kayo sa matagal niyong pagkatulog, dahil matagal na tayong nandito sa mundo. Kaya nga pinaparating na niya nitong mga salitang gusto niyang iparating sa atin para may panahon pa tayong magbago. May panahon pa tayo. Mayroon medyo binigyan niya tayo ng pagkakataon. Ayaw niyo ba yan? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magbago, na gumising sa katotohanan at tumalikod sa kadiliman at humarap
sa kaliwanagan. Yun ang liwanag. May nagdadala na sa inyo ng kaliwanagan. Maraming nagbibigay ng kaliwanagan sa atin. Kaya pakinggan natin ang mga naghahayag ng kaliwanagan para yung mga nasa dilim maliwanagan ang mga pag-iisip. Maraming paraan kung tutuusin. Kaya makinig tayo sa mga nagpapaliwanag, nagbibigay ng kaliwanagan tungo sa tamang daan, sa tamang paruroonan natin, hindi sa maling daan, hindi sa maling paruroonan natin. Yun lang mga gwapa, kung kayo nakikinig, salamat sa pakikinig, at yung hindi nakinig, walang tay ngayon. God bless everyone, at sana lang patnubayan tayo lagi ng Panginoon at ligtas sa bawat araw. Amen. Amen. Salamat nga pala sa Panginoon. Nakakamuntik na naman. Salamat sa Panginoon at sa inyong lahat at sa aking gabay. Aking gabay na nagtuturo ng mga salita ng Diyos sa araw-araw ng aking buhay-buhay. Salamat kung kayo'y nakikinig. Kung hindi naman, wala talaga akong magawa. Salamat po. Amen.